Ayan, so magandang umaga po muli. Tayo po ay nasa ating Sunday School mula 9 to 9:30 na mayroong kalahating oras. Okay, so and happy first Sunday of the month of July. So talagang ano na tayo, no? Napakabilis na ng panahon. Half past na tayo, di ba? Kalahati na ng taon na hindi na natin mamalayan. Baka sa sunod na araw, pagkagising natin, may kumakanta na ng jingle bells. Di ba? So talagang napakabilis lang ng panahon. Di ba? Baka kasi Moises sa mga susunod ay dyan na yan eh. Yan. So, welcome po muli sa Foursquare Gospel, Bethel Foursquare Gospel Church. So, bago po tayo magsimula, tayo po muli manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, Ama. Patuloy niyo kami isamahan, Panginoon, sa aming pag-aaral ng Panginoon, sa aming Sunday School lugar. Naway matutunan namin, Panginoon, kayo sa buhay namin, Panginoon, inyong mga katuruan sa umagang ito, O God. Ako, Panginoon, bilang inyong gagamitin, Panginoon, itago niyo po ako, Panginoon, sa inyong banal na cross, Panginoon, upang kayo siyang makita, kayo siyang magliwanag sa buhay ng bawat sa mundo. Ito po kami sa akong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so recap lang po tayo. Meron po tayong, kaya po tayo tinawag na Foursquare dahil ang bawat square o bawat simbolo ay merong cardinal doctrine na tinatawag. So the cardinal doctrines of the Foursquare Gospel Church. Ang unang square, naniniwala tayo na si Jesus Christ is our Savior. Amen. Diba? Kaya nagsisimula siya ng cross. Pinako siya sa cross upang tubusin tayo. Jesus Christ, the baptizer of the Holy Spirit or the Holy Ghost. So, nung pinautismuhan si Jesus sa ilog, Jordan, lumabas yung kalapate. So, kaya naniniwala tayo na siya ay the baptizer of the Holy Ghost or the Holy Spirit. And Jesus Christ, the healer. Talaga sa panahon ng Panginoon ay napakaraming mga himala na siya ay nagpagaling. Kung mababasa natin. And Jesus Christ, the coming King. So siya po ang hinihintay natin na pagbabalik. Kaya tayo ay nakakagawa ng kabutihan at sa habag ng Panginoon, tayo ay nakakagawa nun. Okay? So ngayong umaga po, pag-aaralan natin ang 22 tenets of faith. Okay? So medyo mahaba to, siguro baka 10 lang yung maabot natin. Okay, so 22 tenets of faith o yung ating pinaniniwalaan. Okay? So, may idea ba kayo? Ano kaya yung pinaniniwalaan ng isang Foursquare? Bilang isang Foursquare. Ano kaya yung tenets o yung pinaniniwalaan natin? Ang pinaniniwalaan ng Iglesia ng Foursquare. May idea kaya kayo? Tithes. Naniniwala tayo sa tithes and offering. Ano pa? Ha? Sino pa may idea? Naniniwala tayo sa panalangin. Tingnan natin. Ano pa? Naniniwala tayo sa komunyon. Ginagawa natin yan. Ano pa? Ha? O meron tayong faith. 22 tenets of faith. Faith talaga yan. Okay? Ano pa ibang pinaniniwalaan? Sa tingin ninyo? Healer, manggagamot si Yes, okay, healer. Naniniwala tayo na ang Panginoon ay manggagamot. Doon sa ating cardinal doctrine kanina. Di ba? Ha? O baptizer. Ano pa? Provider. Okay? Ano pa? Yung mga ginagawa natin. Yung mga, kumbaga, hindi sinasabing tradisyon. Kumbaga, yung mga ginagawa natin sa iglesia ito. Ha? Nung nasa ano tayo nakaraan, nung nasa balsahan, di ba meron nagpabaptize doon? So, water baptism. Ayan. Hindi lang yung ligo ha, baka inisip nyo naniniwala tayo na tayo ay naliligo sa balsahan. Okay, so we have here the 22 tenets of faith o ang pinaniniwalaan ng Iglesia ng Foursquare. Ayan, para kapag tinanong tayo, ay naniniwala po kami dyan. Totoo yan, brother, nakasaad dyan sa Biblia. Di ba? So meron pa tayong 22 tenets. So our belief based on the core
biblical truths that we call the 22 Tenets of Faith as drafted by Foursquare founder Amy Simple McPherson. So siya po yung founder ng Foursquare Church in the sa buong mundo. So nagsimula siya pinanganak siya noong 1890 at namatay siya noong 1944. So kung mababasa natin, kung makikita natin talagang si Amy Simple McPherson ay talagang kinasiyahan ng Panginoon, talagang nagpapagaling siya. Okay, so sa mga susunod na ipag-aaralan natin yung kanyang mga nagawa. Okay, so we have here the 22 tenets. Ito po yung pinaniniwalaan natin. Kahit man lang 5, matandaan natin dito. The first one is the Holy Scripture o ang Biblia. The second one, the eternal Godhead. Number 3, the fall of man. Number 4, the plan and redemption. Number 5, salvation through grace. Number 6, repentance and acceptance. Number 7, the new birth. Number 8, daily Christian life. Number 9, water baptism. Number 10, the Lord's Supper. Naniniwala rin po tayo doon. Number 11, baptism with the Holy Spirit. Hindi lang po sa water baptism, kundi baptism of the Holy Spirit. Number 12, the Spirit-filled life. Okay? Number 13, the gift and the fruit of the Holy Spirit. 14, moderation. 15, divine healing. Naniniwala din po tayo. Number 16, second coming of Jesus Christ. Naniniwala din po tayo dyan. 17, church relationship. Okay po, hindi tayo yung sabing dahil Kristiyano ka na, wala ka nang dapat isipin. Okay? Civil government. Kaya po tayo ay masunurin. Kasi di ba, sinabi ng Panginoon, siyang nagtatag ng gobyerno dito sa lupa. So, kaya naniniwala din po tayo sa civil government. The final judgment, the heaven. So, kung may heaven, naniniwala din po tayo sa hell. And the evangelism. Okay? So, yan po yung 22 tenets o yung pinaniniwalaan natin. Okay? So, proceed tayo. The Holy Scripture o ang banal na kasulatan. Naniniwala po tayo sa Biblia. Di ba? So, yan po yung ating kung sa amin, sa guro, ang pinaka-Bible namin ay ang lesson plan. Sa atin naman po bilang isang Kristiyano, ang pinaka-Biblia natin o pasihan ng katotohanan is the Holy Scriptures or ang banal na kasulatan. We believe that the Bible, inspired Word of God, it is absolutely true, enduring, and unchangeable. Naniniwala po tayo na ang Biblia ay kinasiyahan ng Panginoon. Di ba? Ito po ay totoo. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Enduring and unchangeable. And also it is erroneous. Walang mali ang Biblia. Ipo? Hindi po nakitaan ng mali ang Biblia. Totoo. Lahat, kaya tinan natin pansinin ngayon yung mga nangyayari ay nasaan sa Biblia po yan. Hindi natin pwede sabihin, grabe naman ang Panginoon. Di ba? So talagang nasa Biblia po yan, nakasaan po. At ang lahat ng yan ay mangyayari, nasusulat. Di ba? Magkakaroon ng labanan, magkakaroon ng digmaan, bansa laban sa bansa. Okay? So sakit. Yan. So yan po ay mangyayari at mangyayari na. Di ba? So sabi po sa Mateo 24:35, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ni isang word ay hindi mawawala sa Biblia. Magugunaw man ang langit at ang lupa at magkakaroon ng panibagong heaven and earth, pero ang salita ng Panginoon ay mananatiling totoo at hindi nagbabago. Amen. Okay po? Hindi po nagbabago na kahit na sabihin na ganito ganon. Hindi po. Kahit na sa kapanahunan natin ngayon. Okay? At ang sabi sa 2 Timoteo 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtutuwid, sa likong gawain, sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawa. Yan po yung supporting verse ng the Holy Scripture.
Okay? So naniniwala po tayo na ang Biblia ay kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Di ba po? Ito ay nagsusuway sa kamalian. Kaya minsan pansinin mo, bakit si brother nag-iba na ng ugali mula nung nagsimba dyan? Bakit? Kasi kung nalaman nila ay mali pala yung ginagawa namin ng kaibigan ko. Di ba po? So nakikita niya doon, ay mali pala yun. Merong pagtutuwid, sabi niya, sa pagtutuwid sa libong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ang pinaka-purpose lang po ng tao sa atin dito ay kung paano natin ma-inspire ang Panginoon. Kung paano natin siya makuha yung loob, kumbaga parang ganun. That is the main purpose of our life. Okay po? Yung pamumuhay natin, normal yan. Di ba? Na kada umaga, normal na magtatrabaho tayo. But the main purpose is to glorify His name. Okay po? So naniniwala tayo sa Holy Scripture o sa Biblia. Amin po? Amen. Yan. Okay? So sabihin mo nga sa katabi mo, naniniwala ako sa Biblia. Yan. Baka kasi mamaya, ibang Biblia ang pinaniwalaan mo. Baka Quran niya, kapatid. Korean kita. Di ba? So, kapag sinabi nga, di ba? Sabi nga ng ibang mga manunulat, sabi nga ng ibang mga pastor, kapag wala sa Biblia, huwag nating paniwalaan. Amen. Okay? Dahil ang Biblia ay totoo at hindi nagbabago. Pangalawa, the eternal Godhead. Naniniwala tayo na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos. Di ba? So, siya ang simula at ang katapusan. He is the Alpha and Omega. He is the beginning and the end. Kaya nga, nananatiling Diyos siya kasi pag tinanong mo ang tao, saan ba nagmula ang Diyos? Wala siyang pinagmulan. Kasi once na ang isang tao o ang isang bagay ay may pinagmulan, malamang may katapusan. Okay? At kapag ang isang bagay ay may pinagmulan, malamang may gumawa. So, dahil ang Panginoon ay eternal Godhead, so siya ay walang simula at walang katapusan. Amen. Okay? So, kaya nananatiling Diyos siya. Okay, sabi diyan, we believe in the Trinity of God, the Father, the Son, and God the Holy Spirit. The three parts of the Trinity are coexistent and co-eternal, which means they have always existed and always will exist together. They are co-equal in divine perfection, which means has no person of Trinity is more powerful or more perfect than other person in the Trinity. Ayan po. Kung makikita natin dyan, the triune nature of God. God the Father is God. God the Son is God. God the Holy Spirit is God. The Father is not the Holy Spirit. Magkaiba po. The Holy Spirit is not the Son, and the Son is not the Father. Marami pong nagtatalo dito. Di ba kung makakapansin kayo, lalo na yung mga oneness na sinasabi, di ba? Sila po naniniwala na ang Ama, ang Espiritu, at ang Anak ay iisa. Okay? So tayo po naniniwala na isa lang silang Diyos, pero may tatlo silang pagkatao, tatlo silang persona, 3 distinct person. Simple lang yung paliwanag, parang itlog. Di ba? Ang itlog merong tatlong component. Merong yung dilaw niya, yung shell, and yung white. Hindi mo pwedeng tanggalin ang yolk, hindi na yung itlog. Di ba? Pag puro yolk naman, Pinoy yun. Puro dilaw. Pag may, siso, balot na yun. Di ba po? So, ano pa rin ang tawag sa kanila? Itlog pa rin. Kahit na ipakita mo sa kasamaan mo, yung dilaw lang, ay ayoko ng itlog. Itlog pa rin ang tawag. So, naiintindihan po natin. So, parang ganyan. Di ba? Diyos pa rin sila. Pare-pareho po silang Diyos. Okay? Kaya nga yung ibang mga, lalo na ang INC, naniniwala sila na si Jesus ay tao. Kasi hindi sila naniniwala sa Trinity. Di ba? So, pinaniniwalaan nila na si Jesus ay tao. Pero doon sa salita niya ay nagkatawang tao. So, ganyan po. So, they are all egg. Although they have the same component, pero pare-pareho ang tawag sa kanila ay itlog. Di ba?
So, ganun po ang Panginoon. They are fully God, the Son, the Father, and the Holy Spirit. Sila po ay totoo pari-parihong Diyos. Isa-isang Diyos pero may tatlong distinct o person. Sabi sa John 17, sabi dyan, 17:3, and now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you sent. Okay po? So, naniniwala tayo doon na ang Panginoon, ang Diyos Ama ay Diyos. Kasi ang sinabi diyan, now this is the eternal life, that they know you, the only true God. So, naniniwala tayo siyang only true God and Jesus Christ whom you sent. Yung ibinigay niya at ipinako sa cross. Ang sabi naman sa John 20:28, Thomas said to him, "My Lord and my God." Kahit sa mga susunod na verses, kung mababasa ninyo, among other verses. So sinabi dyan ni Tomas, Panginoon ko, Diyos ko at Panginoon ko. Okay? So noon kasi, kapag sinabing Panginoon, ang ibig sabihin ay parang mas higher sa kanila. Halimbawa, yung boss ko, di ba parang ganon. So kaya yun ang tawag ay Panginoon. Pero tinawag niya my Lord and my God. So talagang naniniwala rin si Thomas na siya ay Diyos. Ang Diyos anak, si Jesus Christ. And also, sabi sa mga gawa, 5:3-4, kung mapapasa natin pong 3-4, sabi diyan, now, and how it is that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit. You have not lied just to human being, but to God. Diba? So yung sinabi niya, na hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. So naniniwala tayo na ang Holy Spirit ay Diyos. Okay? At naniniwala din tayo na sila ay pare-parehong simula. Hindi tayo naniniwala na ang Diyos Ama ang nauna, ang Diyos Anak ay pangalawa, at ang Espiritu, Diyos Espiritu ay pangatlo. Hindi po. Naniniwala po tayo na sila ay pare-parehong same coexistent. Sabi dyan, di ba? Sabi dyan, co-eternal and coexistent. So kung simula nung Panginoong Ama, si Yahweh, nandun na rin ang Holy Spirit at ang Diyos Anak. Okay? Kasi kung mababasa natin sa Genesis 1:2, sino po may Bible dyan? Nabitin na natin. Pakibasa nga po, ulang aklat, una yan, hindi na kayo mahirapan mag-hanap. Genesis 1:2. Sige. At ang lupa ay walang anyo at walang laman at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay ibabaw ng tubig. Okay, so nandun na rin ang Espiritu, ang Anak at ang Ama. Ang sabi dito, sa aking translation, sabi dito, ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kailaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. So nandun na rin po pati yung Holy Spirit. Di ba? Kahit kung babasahin natin sa Genesis 1:1, nagpasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Okay? So nandun na rin po yung Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi sabi sa John 1:1, kung babasahin natin, nakita niyo na po sa John 1:1. Sige, Kuya Doy. John 1:1, ang pasimula, naunang natawag ng salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang Diyos, ang salita ay Diyos. Oh, yun. Okay? So, sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, nandun na rin po ang Diyos Anak. Okay? So, dito tayo sa tanong. Sabi dito, nang pasimula naroon na ang salita. Okay? Tapos, sabi diyan, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Okay? Ito pong salita na to, ito po yung nagsisimbolo sa
God the Son. Okay po? So, nung sa Genesis 1:1, nandun din yung Holy Spirit. So, pare-pareho silang nandun. Sabi sa unang Juan 5:7-8, tatlo ang nagpatotoo sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo. At ang tatlong ito'y iisa. At mayroong tatlong nagpatotoo sa langit, nagpapatotoo sa langit. Ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. Ang tatlong ito ay nagkakaisa. So naniniwala po tayo na iisang Diyos na may tatlong distinct person. Okay? Next, number 3. The fall of man, o ang pagkahulog ng tao. Sabi dyan, we believe that man has created in the image of God, but that by the voluntary disobedience and transgression, he fell from perfection. Perfect sana tayo, di ba? Kasi ginawa tayo kawangis ng Diyos eh. Ay, ang Diyos ay perfecto. Walang maisusumbat. Walang mali. Di ba? So, but because of voluntary po. Bakit? Kasi inutos na ng Diyos eh. Inutos na ng Diyos na pwede niyong kainin ang lahat. Maliban sa bunga ng punong nasa gitna iyan. Di ba? So inutos na ng Diyos, hindi kaya sabi diyan, he fell from because of voluntary disobedience. Kasi inutos na eh. Di ba parang sabi natin sa anak natin, huwag mo hawakan yan, mainit yan. Hinawakan niya, napasok po. Di ba? So ibig sabihin, hindi po sabing nagkamali na kinuha ni Eva yung prutas. Kung sa panahon na natin ngayon ay apple, wala naman sinasabing apple, pero kinuha na yung prutas na yun at kinain. At ibinigay pa kay Adan, di ba? Tikman mo ito, di ba? Sabi doon. Okay? So, because of voluntary disobedience. So, dahil doon, nalaman nila na sila pala ay hubad. Di ba? So, nagkaroon sila ng kaisipan na, ay, tayo pala ay hubad. Kumanap sila ng mga dahon ng halaman doon upang itabon sa kanilang katawan. So, naniniwala tayo yung pagbagsak ng tao o pagkahulog, the fall of man. Yan. So, ang kasalanan, sabi dyan sa Romans 5:12, ay ito, meron pa nagtatanong dito, sabi dito kasi, we believe that man has created in the image of God. Kung mapapansin natin, ang dami nagsasabi na, di ba, lalo na yung mga iba, sabi niya, kung naniniwala ka na ang Diyos ay, tayo ay nilikha ng Diyos, ibig sabihin ang Diyos ay, naniniwala ba kayo na ang Diyos ay may puwet? Ha? Eh kasi sabi dyan, created in the image of God. We are created in the image of God. So may mga katuruan na, di ba, na naririnig natin na, so kung tayo ay nilikha ng kawangis ng Diyos, ibig sabihin ng Diyos ay may puwet din. Ha? Naniniwala kaya tayo doon? Okay? So, hindi po tayo naniniwala doon. Ang ibig sabihin po ng the image of God, yung wangis ng Panginoon, nilikha niya tayo ayon sa kanyang kaluwalhatian. Okay? Ang Panginoon po ay walang, siya po ay infinite. Tayo po ay finite. Finite tayo eh. May hanggan tayo eh. Siya ay infinite. Walang hanggan. So, ibig sabihin, hindi siya pwede magkaroon ng katawan. Ang ibig sabihin po ng kawangis dyan, yung kaluwalhatian ng Panginoon. Okay po? So, sabi sa Romans 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, yun po yung lamanan natin. Yung kasalanan ng isang tao na si Eva, bakit talaga isang tao, di ba? Ang tanong doon, bakit isang tao ay dalawa sila? Sa salitang Griego po, pag sinabi isang tao, tumutukoy sa babae at lalaki. Kung mababasa niyo doon sa ibang ano. So, di ba? Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. So, dahil sa kanilang pagkahulog o disobey nila, tayo po ay nagkasala. Minana natin yun. Di ba? Minana po natin yun. Paano yun kung minana na natin? Ibig sabihin, sila Moises ay nagkasala na. Naniniwala tayo doon. Ha?
O sino naniniwala? Para malaman. Paano yun? Kasi sabi dyan, no? Lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So dahil tayo ay namamatay, nagkasala tayo kaya tayo ay namatay. Okay? So ibig sabihin, paano yan? Yung mga batang ipinanganak, halimbawa, months pa lang, namatay. So sila ay makasalanan na. Ha? Ano mix? Ano sa tingin mo mix? Nag-iisip si Miko eh. Ano kaya? Kasi pumasok yung kasalanan eh, mula sa tao. Mula sa isang tao, sabi dyan, no? Sa pamamagitan ng isang tao, sa pamamagitan ni Eva o ni Adan. Paano yun? So ibig sabihin yung mga batang namatay na ay hindi na mapupunta sa langit. Kasi may kasalanan eh, may minana na. May tawag na age of accountability. May age of accountability. So accountable ka kapag ikaw ay nasa tamang edad na. Yan. O ano pa? Pwede rin. Okay, so ibig sabihin po niyan, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Yun po si Eva at Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. So dahil sa kanilang pagsuway, ay nagkaroon na ng kamatayan yung tao. At lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa panahon po ni Jesucristo, tinubos na po tayo. Yun po yung yun po yung kagandahang loob ng Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, sabi sa John 3:16, upang tayo po ay tubusin. So ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, yung mga pinanganak na mga bata pa, tapos ay namatay, di ba? O pinagbubuntis pa lang, ay namatay, halimbawa months pa lang ay namatay, sila po, okay, ay walang kasalanan. Tinubos na sila ng Panginoon eh. Tinubos na sila ni Jesus, di ba? So, tinubos na po. Paano naman? Ito ang tanong. Paano nung wala pa si Jesus? Nung hindi niya pa tinubos yung kasalanan? Nung sa Old Testament, paano yung mga batang namatay doon? Makasalanan na kaya yun? Diba? Lusot na tayo dito eh, sa kasi tinubos eh. Di ba Kuya Doy? Dahil tinubos, sa kapanahon na natin ngayon, yung mga batang wala pa sa tamang pag-iisip, tamang gulang, ay sila po ay ligtas. Lalo na yung mga months pa lang, dahil sila ay tinubusan ng Panginoong Hesus. Paano yun nung panahon ng lumang tipan? Paano yun? Sila po kaya ay ligtas? Na kaya o hindi? Kasama ka sa 12 tribes. Kasama na yun. Ha? Kasama na kasi. Ano po nila? Ligtas? Ligtas, kasama na sila rin. Ha? Kasama Kasi lahat. Okay, so basahin natin sa Exodus 25:6. Sabi diyan, huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salilahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salilahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking kautusan. Ibig sabihin po, nung Old Testament, sila po, yung mga batang maliliit pa lang, ay kapag sila ay namatay, at ang kanilang mga magulang ay makasalanan, nagkasala sa Diyos, automatic sila po ay nagkasala. Kasi sinisingil sila hanggang sa ikaapat na bahagi, ikaapat na salilahi. Okay? Kahit na wala pang muwang yun, kahit yun po ay months pa lang, sila po automatic ay nagkasala. Yan, nung sa lumang tipan. Kaya tayo po, malugod tayo ngayon, dahil tayo ay tinubos na ng Panginoong Hesus. Okay po? So sila po ganun sa kanila. Kasi po, sa lumang tipan, ang umiiral po ay batas ng Diyos. Sa bagong tipan, ang umiiral ay habag ng Diyos. Grace ng Panginoon. Sa lumang tipan po, kapag nagkasala yung mga magulang hanggang sa ikaapat yan, di ba? Kung papansinin nyo, kung mababasa ninyo,
hanggang sa mga kaapu-apuhan nila ay talagang pinarurusahan. Kaya nga dun, kumbaga, nasabi ng ibang scholar, kaya nga dun, sabi nga, dun nagkaroon ng butas ang Panginoon, bakit daw parang wala siyang awa? Hindi po. Kasi once na nagkasala, batas yun eh. Sinabi na ng Panginoon yun eh. Okay po? So, pero may kagandahan dyan, sabi dyan, ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi. Di ba? So mula kay Abraham na ipinangakuan, di ba, hanggang sa ngayon, di ba? So tayo ay magiging ligtas at kapag tayo ay tumupad sa kautusan. Okay? Yun po yung kagandahan loob doon. So naniniwala po tayo sa the fall of man. Next, the plan of salvation. Dahil nagkasalang tao, pero meron namang plano ang Panginoon. Okay? So, ang plano ng pagtubos. We believe that while we were yet sinners, Christ died for us, singing the pardon of all who believe in Him. Ito po yung plano ng pagtubos. Sabi sa John 3:16, alam natin yan. At nasa Roma 5:8, sabi dyan, ngunit pinatunayan ng Diyos na ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Diba? So, yun yung kagandahang loob ng Panginoon. Bagaman tayo nagkasala mula kay Adan, pero tayo po ay tinubos at merong pagtubos. Sabi dyan, the plan of salvation. Okay? So, next po, number 5, salvation through grace. Kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Naniniwala din po tayo doon. We believe that we have no righteousness and must come to God pleading the righteousness of Christ. Sabi po dyan, sapagkat, sabi sa Efeso 2:8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos hindi mula sa inyong sarili. Okay po? So, sa kagandahang loob po ng Panginoon, tayo ay naligtas. Salvation through grace. Kaya po tayo naniniwala na hindi sa gawa, di ba, maliligtas ang tao, hindi sa mabuting gawa. Yung mabuting gawa po ay bunga na lang. Okay? Kaya ka nakakagawa ng mabuti dahil sa habag ng Panginoon. Because of the grace of God. Di ba? Hindi mo pwede sabihin, ay, gagawa ko ng mabuti para bago ako mamatay. Total, 60 na ako ngayon, 80 na ako ngayon, siguro 3 taon magawa ko ng kabutihan para maligtas ako. Kaya po hindi dahil sa gawa eh. Kasi kung isipin natin, yung mga mayayaman, yung charity foundation nila talagang mabuting gawa naman yan eh. Pagtutulong yan, lalo na kung yung foundation nila sa mga may sakit, di ba? Sa mga may cancer. Isa yun sa mabuting gawa. So, ibig sabihin, automatic, ligtas na sila. Kahit na sila ay may mga ginagawang karumal-dumal sa kanilang pansarili. Di ba po? Kaya tayo po naniniwala na salvation through grace. Tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, hindi sa pamamagitan ng gawa natin bilang tao. Okay? Kasi po tayo bilang tao, yung ating nature, tayo yung makasalanan eh, mula nung minana natin eh. Kasalanan tayo eh. Kaya minsan paulit-ulit tayo nakakagawa ng kasalanan. Pero dahil sa habag at biyaya ng Panginoon, tayo ay nakakagawa na ng mabuti. So kaya ka nakakagawa ng mabuti, hindi dahil gusto mong maligtas, dahil sa habag ng Panginoon. At dahil doon, okay, tayo ay magkakaroon na ng kaligtasan, salvation through grace. Okay? So doon po yung pinaniniwalaan natin, salvation through grace. Yan. So, sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa ating sarili. Last, repentance and acceptance. Ilas na lang natin ito hanggang 10 sana. Kasusunod na lang natin. So, repentance and acceptance. Naniniwala din po tayo sa pagsisisi at pagtanggap. Kapag tayo po ay merong pagsisisi, ibig sabihin nasa atin pa yung Holy Spirit. Amen. Yan po yung gawin natin, tandaan natin. Yan dapat maging ano po tayo dyan, maging mapagbantya. Kasi once na ang Holy Spirit ay nawala na sa iyo, hindi na po ito babalik. Kahit na sabihin natin nasa tamang gulang ka na, hindi na po yan babalik.
kapag ang Holy Spirit ay nawala na sa iyo. Pero bibihirang mawala yan. Okay po? So tayo po ay naniniwala sa pagsisisi at pagtanggap. Okay? Naniniwala ba kayo doon? Yan. Kapag tayo po ay nagsisi at tayo ay nagtanggap sa Panginoon, Lord, ako po ay nagkasala, patawarin niyo po ako, Panginoon. Diba? Kinukumit natin na tayo nagkasala. Kasi pag hindi tayo naniniwala na tayo ay hindi nagkasala, ay iba na yun. Diba? Doon na papasok yung kaaway kasi sasabihin na, ay, masyado pa itong yung anak ko. Okay? So, repentance and acceptance. Sabi diyan, we believe that upon sincere. Pero ang pagsisisi po ay sincero. Hindi yung nagsisi ka lang, kalating mata mo, nakabukas pa. Kasi baka mamaya makita ka pa doon. Sincere po. And wholehearted acceptance of Christ. We are justified before God. Before Him. Okay po? So nagsisi tayo at wholeheartedly accepting Him. Di po? Hindi yung nagsisi ka ngayon, sa sunod na linggo, bumalik ka na naman sa kasalanan mo. Pabalik-balik lang. Di ba? Parang yung kanta, ikot-ikot lang, ikot-ikot. Di ba may ganong kanta? Di ba? Pabalik-balik lang. So sabi dyan, sa unang buwan, 9, subalit kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at dilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So magsisi po tayo ng sincero at iwasan na natin hindi bumalik sa dati. Di ba? So, pilitin natin o sikapin natin na hindi na tayo kumbaga, hindi na tayo maalinlang muli. Di ba? So, yun po yung 6. Okay, so yun po yung 6. Ano na lang natin yung mga sa susunod pa. Okay po? So, ulitin natin. Sa 6 na tayo, ito po yung 22. Yan po yung 22. So, una, the Holy Scripture. Naniniwala po tayo dyan. The eternal Godhead. The fall of man. The plan of redemption. Salvation through grace. Repentance and acceptance. So, sa mga susunod po na linggo, sa 7 na tayo hanggang so on. So on. Okay? So, tayo po pansamantalang manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa umagang ito. Umagang patuloy ng Panginoon sinamahan mo, God. Salamat, Lord, dahil kami Panginoon na yuti-yuti, Panginoon, namumulat, Panginoon. Kung ano, Panginoon, ang aming pinaniniwalaan na mabubang sa gayon, Panginoon. Kung kami, Panginoon, may maka-encounter, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, ay alam nila, Panginoon, at tunay nga, Panginoon, na kayo ang aming pinaniniwalaan, O God. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito, Panginoon. Kayo siyang manguna sa bawat sa amin, Panginoon, at sa aming mga susunod pang gawain. Kayo siyang manguna, Panginoon. Ito pong aming samong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Good morning po sa ating lahat.